Okay, Mr. Mad, meron lang pong katanungan si Miss Anne. Yes, Miss Anne, go ahead. Anong pakiramdam, Mr. Mad, ang napakalaking Responsibilidad. responsibilidad tong iyong advokasya? Anong pakiramdam? Don't you think it's too big to be, It's too big for anybody. It is too big, lalo na voluntary lang to at sariling kayo dito. Pero ang maganda lang dito, Miss Ann, kaya tayo ay ngayon hanggang ngayon ay nakatayo pa dahil sa ang ating ipinaglalaban dito ay nakasaad sa nakasaad sa saligang batas. At ang ating hinaharap dito ay yung mga taong lumabag mismo sa saligang batas na sila mismo ang dapat magpairal ng batas na ito. Ito po yung mga congressman o senador, kung sino man silang nakapanig sa political dynasties. Ito po ay lumaki ng lumaki sapagkat ang tao hindi namamalayan ang pangyayaring ito. Not until si Napoles ay lumabas. Yung pong paglabas ni Napoles ay isang tinatawag kong masasabi kong divine providence. Kasi po, diyan lumitaw yung kasamaan ng dinastiya dahil po sa pork barrel. Yan po ang pinag-aawayan nila sa kanilang kandidatura, kaya po nila gustong kontrolin ang isang lugar o isang probinsya, posisyon din? isang posisyon. Minamantak nyo sa senador, 200 million. Wala ka mang ginagawa. Every year, ibibigay sa iyo ng gobyerno. Yes. 70 million. Nung una po, Miss J, Mm. walang makapaniwala na matatanggal ang pork barrel. Sino ba makakapaniwala na matatanggal ang pork barrel? For so long, pinapractice nila yung Oo. anong yan eh. Hindi alam ng tao, kaya tayo mahirap. Nakita mo na sa basura, hindi natin ma-address. Pagka pumunta ka, bumiyahe ka sa ibang bansa, katulad ko po na ako'y miyembro ng ASEAN, JCI Senate. Every 4 times a year, sa ASEAN lang ho kami umiikot, talaga namang maaawa ka sa bansa natin. Mayaman ho tayo, kaya lang asama ng gamit. Napupunta lahat sa korupsyon. Yan po ang resulta niyan. Kaya ang tao, medyo, nung nakita nila na ganun pala ang pork barrel, yung pala mga buwis natin ay ninanakaw na lang ng mga tao mismong, mga alaga dapat sa atin. Hindi matanggap, hindi ko katanggap-tanggap yon. Talaga, hindi ka tanggap-tanggap. No, it's Oo. true. Kahit ako mismo in my own opinion, napakahirap tanggapin na tayo, kinakaltasan tayo ng tax. Tapos, yan napupunta lang sa kung ano-ano lang gagawin nila. Napupunta sa bulsa nila. Na kunyari, merong livelihood program na hindi pala nag-exist yun. Oo. Hinahati-hati lang nila. Nakakasama talaga ng loob, Mad. Hindi siya nakakasama. Talagang masama. Oh, yeah. Maliwanag na pagnanakaw, maliwanag na pagsasamantala sa taong bayan Talagang ito. betrayal yan eh. Oo. Yan ang epekto niyan. Kaya sana alam na ng taong bayan to. Pagka sinabi niyong political dynasty, alam na nila na masama ito, na dapat ito ay pugsain. Ngayon po sa magandang pagkakataon, ay kung marapati nyo na batiin ko po yung mga authors at saka representatives sa sa Congress under the Suffrage and Electoral Reforms Committee. Ito po ang tumalakay nitong uh, panukalang batas na ito. Ito po yung magiging enabling law na hinahanap at ginagawang katuwiran. Kaya ho hindi mabigyan bisa yung Article 26, Section 2 of the Philippine Constitution. Ngayon po, nung mga nakaraang ilang buwan, mga 3 months ago, ito po ay milagro, another divine providence. Milagro na napasa ng Kongreso. Ang tagal na ho nitong ibinabasura
Ngunit, nung para yung petsang yon, hindi ko lang ayan, October 22, ay naipasa itong bill na ito. Ito na po ngayon ang nasa plenary. Hindi ho akalain ng taong bayan na aabot ito sa plenary session. Kaya po, nagpapasalamat tayo kay Representative, siya po ang committee chairman sa Castro, ang mga nag-file ho ng petisyon. Alam nyo, hindi lang ho MAD ang galit dito. Ito mga congressmen na ito, sila rin ay nag-file ng petition. At lahat po yung mga petition na yan, kasama ho yung petition ng MAD, ay sinala ho ito, sinala. Nag-organize ang kongreso ng TWG, tinatawag nilang Technical Working Group, na siya pong tumalakay nito. At ang mga representante po na nag-ahon ng mga batas na ito ay si Representative Nery Colmenares, Carlos Isagani Zarate, Luz Biminda Ilagan, Amy De Jesus, Antonio Tino, Fernando Hicap, Terry Ridon, Edgardo Erice, Erlinda Santiago, Oscar Rodriguez. Diyan po ay ating malugod na pinapasalamatan na talagang ito ay binigyan nila ng pansin at daan upang maipasa po yung bill. Ngayon bago ho sana magtapos ang programa, nais kong anyayahin, baka sa isang linggo, Miss J, hindi ako makadalo. Nais ko na ngayong anyayahin lahat ho ng sambayanan sa Pilipinas. Huwag niyo sabihin na nangyayari lang ito sa Maynila. Marami na ho mga MAD na mga grupo na nakakalat sa buong bansa. At ang aming panawagan ay suportahan nila yung hearing sa plenary session sa Congress sa January 20th. Nag-announce na po si Majority Floor Leader Neftali Gonzales. Nabibigyan nilang priority itong bill na ito upang matalakay nila. Mahaba pa ho ang proseso na ito. Ngunit pag ating sinubaybayan ito, katulad ho ito ng pork barrel na sa loob ng 3 buwan ay dinesisyon